Ang liliit. Sige, bahala ang Panginoon dito sa bagay na to. Pero gagawin ko lang yung part. Kagaya nga ng narinig natin kanina, ituro ang dapat ituro. Tayo po'y tumindig, ating pong basahin ang Jeremiah 29:11. O mga bata, tayo ay tumayo, tayo magbasa ng Bible. Tagalog po muna ating basahin bago ang English. Sabayan niyo po ako sa Tagalog at pagkatapos po nito ay basahin din natin ang English. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sa English ay ganito, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Tayo muna ay mag-pray. Panginoong Diyos, magandang hapon po. Salamat po sa iyong biyaya sa amin. Sorry po sa aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po ang bawat isa, maging ako po ng karunungan at katalinuhan. Bigyan niyo po ako ng katapangan na maituro po ng naayon sa iyong mga salita ang dapat ituro ngayong hapon na ito. Ito po yamin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po kayo maupo. Yung ating tatalakayin, nga pala, by level nga ho pala ito. No? Ito ay primary, elementary, tapos high school, junior high, senior high at college. Yung ating pong topic, paki-flash nga po, yung cultivating potential. Tingnan niyo po, cultivating potential for an inspiring credential. Ang ganda ng rhyming. Pero ano bang ibig sabihin talaga na yan? Gumamit po, ayun po in English, Tagalog ko sa internet. Ganito ang sabi diyan. Paglinang ng potensyal para sa isang kagilagilalas na kredensyal. Atin po munang i-define yung every complex word po yan eh. Yung mga words po na binanggit diyan ay ating i-define po muna para magkaroon tayo ng idea ano ba ang ating sisilipin bilang mga estudyante sa talatang ito. Kapag sinabi natin cultivate, ito ay preparation o prepare. Kapag narinig natin salitang cultivate, ito yung salitang paghahanda. So bilang mga estudyante pala, tayo ay nasa panahon ng paghahanda. Kino-cultivate tayo o inihahanda tayo. Yung word na potential, ito naman yung having or showing the capacity to become or develop into something in the future. Parang ganito, pag sinabi nating potential, meron kang something sa iyo na kailangan lamang i-exercise para mas maging maganda yung nasa iyo na yan. Kumbaga, meron kang gift, kailangan lamang yan i-steer, haluin, para mas gumanda pa yung gift na nasa iyo. At pag sinabi nating inspiring, ito naman yung to influence, to motivate. At yung credential, ito maganda, ito yung ending. Yung qualification or achievement na magkakameron tayo, once na tayo ay matapos na i-prepare, yung ating potential ay fully, hawak na natin, at tayo ay nakakapag-motivate na ng iba, yung credential na tataglayin ninyo ay hindi ninyo makikita sa iba. Kaya nga, cultivating potential for an inspiring credential, hindi natin yan basta-basta masusumpungan in a secular education. Kaya nga dito tinatalakay sa simbahan natin, gamit-gamit ang salita ng Panginoon para magkaroon tayo ng kagilagilalas na kredensyal. Lalim. Pero ating titingnan po yan. Ngayon po, sa talata pong nasa atin, hindi natin to i-over-spiritualize. Kasi po, alam naman natin, yung konteksto ng talata, ito ay letter, pinasulat ng Panginoon kay Jeremiah para sa mga remains
ng mga sinakop ng Babylon. Hindi natin ito i-interpret ng out of context. Pero gagamitin natin yung talatang yan, kukuhanan natin ng prinsipyo sa atin ng mga nagsisikap dito sa mundong ito. I-explain natin ng konti ito. Itong Jeremiah chapter 29. Tingnan po natin yung verse 1 kasi dito nakalagay, ito ang mga salita ng sulat na ipinadala ni Jeremias na propeta mula sa Jerusalem sa nalabi sa mga matanda, sa pagkabihag at sa mga saserdote at sa mga propeta at sa buong bayan na dinalang bihag ni Nabucodonosor sa Babylonia mula sa Jerusalem. So yung context po dito, letters ni Jeremiah para paalalahanan yung mga naiwan sa lugar ng sinakop ni Nebuchadnezzar. Ano yung letter doon? Siyempre, pinaalalahanan. Pagdating ng verse 10 to 14, dito nagbigay ng promise ang Panginoong Diyos. Yung promise to bring them back in the land. Sa verse 1, pinakita yung letter. Para kanino? Pagdating ng verse 10 to 14, dito isinaysay ng Panginoong Diyos yung pangako niya sa mga naiwan sa lugar ng Jerusalem. Kaya nga, titingnan muna natin dito, titingnan natin dito sa sulat na ito, ano yung pwede nating matutunan bilang estudyante? Try niyo po akong hagipin na. Medyo ating kinukuhaan ng prinsipyo, hindi natin yan basta tatalakayin. Kumbaga, titingnan natin yung word o kakatayin natin yan. Chop-chop. Chachop-chopin natin yan. Yang talatang ito. Mayroon tayong 3 puntos lang kasi habang naghahanda po ito, ini-imagine ko na Sunday na agad, tapos tinatry kong i-picture sa aking isip, paano magiging setup nito. Mga bata, habang nag-isip na agad ako, nagtatakbuhan to, nag-iingay itong mga to. Pero naisip ko, bahala na ang Panginoon. Nadidiga po, kaya nga, lagi ding paalala din sa akin, I will simply tell you the truth. At kung hindi kayo maniwala sa katotohanan, bahala talaga ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. Tingnan po natin to. Handa na kayo makita o handa nyo na bang malaman kung paano nyo ipe-prepare ang inyong sarili para magkaroon kayo ng kagilagilas na achievement sa inyong buhay. Bagaman, di yan sa mundo. Paglabas niya, may makikita kayo din mga motivational speakers. Sasabihin, gumising ka ng maaga. Kailangan mo 10 push-up a day. Madami ka na magagawa sa araw-araw na yun. Lagi ka nakapanood ng mga pag men, laging gumising ka ng maaga. Talikuran mo yan. Gumising ka ng maaga. Gawin mo yung dapat mong gawin. Gumising ka ng umaga. 4 a.m., madami ka na magagawa. Pag men. Pero pag babae, ang mga motivational speeches, mga napapanood ko, ikaw ay puro malalambot. So kita nyo, pinapakita lang natin yung different approach pagdating sa lalaki at sa babae. Kapag ka lalaki, very strong. Pagka babae, mild, soft. Kasi inaabot yung level ng kanilang puso. Pero dito, yung salita ng Panginoon, ay hindi ganon. Ang salita ng Panginoon ay direct to the point. Kaya nga, to cultivate, para magkaroon tayo ng magandang achievement sa ating buhay, para masabi na, itong taong ito ay may masasabi talaga. Diga, pagka ang tao'y humarap sa inyo, na basta lang, o kaya ganito, magwebeteng, pinayuhan ko kayo, kayo ba'y basta maniniwala sa akin? Ako'y magwebeteng, nagsalita ako dito, kayo ba'y maniniwala sa akin? Paano kung ganito? Ako ay isang engineer. Tapos ako'y nag-doctorate. Tapos ako'y kinikilala ng mga paaralan. Tapos nagsalita ako dito sa inyo. Kayo ba'y maniniwala na sa akin? Bakit? Kasi kita niyo yung pagkakaiba. Pagka kasi ang isang tao ay walang narating sa buhay, hindi basta yung paniniwalaan. Pero pag ang isang tao ay may narating at napatunayan sa kanyang sarili, pag nagsalita, nakikinig ang iba. So doon tayo maglilinang sa sana isang araw, pag ako'y nagsalita, papakinggan din ako ng iba.
Pero paano yun? Kailangan nyo munang hasain ang ating sarili sa ganitong bagay. May 3 puntos tayong makikita sa talatang ito na ating kailangan ding maunawaan at ma-sync sa ating puso. Bagaman ito'y pure doctrine. Tingnan po natin ang verse 1. Verse 11a. Ang sabi diyan, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Doon pa lang sa unang clause o first clause ng statement ng verse 11 na ito, makikita natin dito yung God's sovereignty. Ano ba yung God's sovereignty? Ito yung God's control. Number 1, God's control. Sa pangako ng Panginoong Diyos, sa mga nalabi sa lugar ng Jerusalem, ipinapakita ng Diyos na ako ay nasa control. Ako ang nakakaalam ng mga bagay na yan. Ano ang patunay? Yung word na I know. Nauunawaan ng Panginoong Diyos. Alam ng Panginoong Diyos. Kaya nga may kanta tayo, when my way seems dark and drear, and the future I don't know, my heart feels so empty. Di ba? Kung hindi mo maunawaan ang iyong tinatahak na landas, ikaw ay nag-aaral, ikaw ay isang estudyante, hindi mo alam ang mangyayari sa iyo, kailangan mong itanim sa iyong sarili, sa iyong isipan, ang Diyos ang may kontrol ng mga bagay-bagay. Kaya nga dito, ipinaunawa ng Panginoong Diyos sa mga nalabi, kasi sila ay parang sila ay nanlulumbay na. Sinakop sila, winasak ang kanilang lugar, tapos sila ay nalulungkot na sa kanilang sarili kasi nga hindi maganda ang ginawa ni Nebuchadnezzar sa kanilang lugar. Kaya nga nung pinadala yung sulat, yung salita ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng propeta Jeremiah, ang pangako naman ng Panginoong Diyos, for I know. Kung hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyong kapaligiran, magtiwala ka lamang sa Diyos. Bakit? He is in control. God's control. Tingnan po natin ng Isaiah 46:10. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ang sabi diyan sa unang clause, bago pa magkaroon ng lahat, sinabi na ng Panginoong Diyos ang wakas. Before the world began, nandyan na ang katotohanan. Sinabi na ng Panginoon, ito ang mangyayari. Sabi, declaring the end from the beginning. Yun na yun. Sinabi na ng Panginoong Diyos, ang mangyayari sa mundong ito, bago pa magkameron ng lahat. Sabi ng talatay, pinapahayag ang wakas mula sa pasimula. Kailan na mula sa pasimula? Simula nung nag-exist, bago mag-exist ang mundong ito. Ano po? Tapos ito pa yung matindi. Ang payo daw ng Panginoong Diyos o yung salita ng Panginoong Diyos ay mananatili. Kaya nga, ang ating ginagamit na reference dito sa pag-aaral para magkaroon tayo ng something na magkakameron tayo pag tayo nagsalita ay magiging kapanipaniwala ay ang salita ng Panginoon. Kasi wala tayong ibang dapat pagbasehan at dapat panindigan na sulat ng ninuman, kundi yung salita ng Panginoong Diyos. Anyways, tingnan natin Job 13. Isa pang talata para maipakita natin na yung alam ng Diyos ang nangyayari sa lahat. Ngunit siya'y sa isang akala at sinong makapagpapabalik sa kanya. At kung ano ang ninanaso ng kanyang kaluluwa, siya nga niyang ginagawa. Ipinapakita lamang ni Job dito na kung ano ang gustuhin ng ating Panginoong Diyos, yun yung ginagawa niya. Halimbawa sa iyong pag-aaral, gusto ng Panginoong Diyos na ikituloy-tuloy pero nakakalimutan mo ng Diyos sa iyong buhay, stop ka muna, mangyayari yan. Paano kung pinatigil ka ng Panginoon Diyos sa iyong pag-aaral? Stop ka muna, mangyayari yan. Tingnan nyo dito, itong mga Hudyong ito, hindi nakinig sa salita ng Panginoon. Kaya nga ang ginawa ng Panginoong Diyos, pinadala itong si Nebuchadnezzar para sakupin ang kanilang lugar. Tapos ganito, syempre, hindi naman laging kapahamakan ang gusto ng Diyos sa ating buhay eh.
Bakit nga tayo napapahamak? Kasi din sa tigasan ng ating ulo. Ngayon, itong mga Hudyo, nung pinadala ng Panginoong Diyos itong si Nebuchadnezzar, may gustong ipaunawa ang Panginoong Diyos sa kanila. So ganun din sa ating buhay, mga bata, bilang mga estudyante, kung hindi nyo maunawaan ang nangyayari sa inyo, bakit ako'y napatigil? Bakit ako'y parang hindi sa paayos ang aking buhay? Ako na may nag-aaral. Alalahan nyo, sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay gumagawa ng ayon sa kanyang gusto. At pumapasok yan na kung ano man ang gustuhin ng Diyos sa iyong buhay, mangyayari't mangyayari yan. Ipinapakita lamang ng Diyos na wag mo siyang kalimutan sa iyong paglalakbay. Tingnan mo itong mga Hudyo, kinalimutan ng Panginoong Diyos, yun. Dahil kinalimutan nila ang naggagabay sa kanila, nagpaalala ang Panginoong Diyos, pero hindi maganda ang paraan ng kanyang pagpapaalala. Sinakop sila. Tapos, sa kanila naalala ang Panginoong Diyos. So, ganun din. Sa inyong buhay, mga estudyante, kung kayo'y mag-aaral, wag na wag ninyong kakalimutan ang ating Panginoong Diyos. Baka mamaya kayo ay paalalahanan niya. Paanong paalala yan? Di ko alam. Nakakatakot minsan. Minsan maganda, pero minsan nakakatakot. Pero kailangan natin tanggapin na ang Diyos gagawin niya ang kanyang buong kaligayahan. Nakakatakot, pero maganda ang dulot. Minsan, kailangan kang saktan para ikaw ay matuto. Minsan, kailangan kuritin ka. Di ba, kinukurit tayo natin mga magulang? Minsan, kinakailangan tayo makurit pa bago tayo matuto eh. Kinakailangan madapa bago tayo madala. Ganon din. Para maipaunawa talaga ng Panginoong Diyos na siya ay ang may kontrol ng lahat, minsan, ang Diyos talaga ay gumagamit pa ng paraan para ikaw ay saktan. Dahil bakit? Anong reason? Likas sa atin ang pagiging matigas ng ating ulo. Ano po? Kaya nga, tingnan po natin ang Psalms 33 verse 11. Okay, mag-alala, maikli lang to. Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Psalms 40 verse 5. Marami, O Panginoon kong Diyos, ang may kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mga pag-iisip sa amin. Hindi malalagay na maayos sa harap mo kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Ipinapakita at idinidisplay lamang ng Panginoong Diyos yung kanyang kakayanan para ikontrolin yung mga bagay-bagay sa ating buhay sa mundong ito na ating ginagalawan. Kaya nga, meron tayo dito makikita sa Matthew chapter 14 verse 22 to 27. Ito'y kay Jesus Christ na tagpo kung saan siya ay lumakad sa tubig. Tingnan nyo. Nung ang mga disipulo ng Panginoong Hesus ay nasunod kay Jesus Christ, pero sila'y naabutan ng bagyo. Sila'y takot na takot. Tapos nung nakita nila sa Jesus, akala nila isang multo. Tingnan niyo po ang sabi, at pagdakay, pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at nagsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. Verse 23. At pagkatapos na mapayaon niya ang karamihan ay umahon siya bukod sa bundok upang manalangin at nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. Verse 24 po, datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. 26. At nang makita niya ang mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nagulumihanan sila na nagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Pagdating ng 27, ito maganda. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Sa English, be not afraid, it is I. So kung hindi mo maunawaan na nangyayari, sila Pedro at ang iba niyang kasamahan, nasunod lang naman sa Panginoon pero bakit kailangan nila makaranas ng mga boisterous wind na yan? Ng malalakas na bagyo na yan?
darating talaga sa buhay natin yung bagay na hindi natin mauunawaan. Darating talaga tayo magkakaproblema. Sino gang walang problema sa atin? Aring ang mga bata, nagkakaproblema minsan eh. Namumroblema sila, hinahanap nila ang kanilang toys. Hindi nila makita. Ang elementary, namumroblema sila. Basa pa ang medyas. Pagdating ng high school, walang baon. Pagdating ng college, gusto nang mag-drop. May kanya-kanya tayong battles, may kanya-kanya tayong level ng problema, pero asahan nyo na darating talaga yan sa inyong buhay. Bakit? Sabi ng Job, ang taong ipinanganak ng babae, kasunod na niya ng problema. So kung wala kayong problema, matakot kayo. Baka kayo hindi ipinanganak ng babae. Tingnan nyo si Tomas, problema din yan, mukha lang wala. Pag ganyan-ganyan, akala natin walang problema. Kanina kausap ko diyan eh. Nakain ako, nakatingin. Ako'y nagigilty eh. Nakagigilty sumubo ng chami. Nakaimik kasi siya sa akin na sabi kami nakain, hindi ka mga alok? Sabi sa akin gano'n, hindi ka mga alok? Gutom na ako eh. Sabi ganyan, paano pa? Direct to the point ito eh, si Tomas. Hanggang sa doon, umupo doon. Habang ako'y nasubo, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung mabuti o masama ang balak. Hanggang sa yun, ako hindi na makatiis. Yun, hati kami. Sayang. Kasa pa naman ng aking pinalano ko pa naman nakakainin yung sa araw na yun. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo na, hanggat kung ikaw ay tao, ikaw ay makakaranas ng problema. Tapos, kung makaranas ka man ng problema, wag mong aalisin sa iyong isip, lalo na't ikay anak ng Diyos, wag mong aalisin sa iyong isip na ang Panginoong Diyos ay nasa lahat ng dako, kitang-kita ka niya. Sabi nga ng talata ay, sa isa o dalawa na nagkakatipon sa aking pangalan, nasa gitna natin ng Panginoong Jesus. Tapos gano'n, may talata din sa Biblia na, I will be with you always. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga, ang payo na lamang sa atin, kung hindi mo maintindihan ang nangyayari dito sa buhay na ito, ang sabi ng Panginoong Jesus, be not afraid, it is I. Kung paano kinomfort ni Jesus Christ itong sila Pedro, siya'y nalulunod, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, bago siya humakbang, ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kang matakot, ako to, si Jesus. So ang gusto ng Diyos, maunawaan mo na siya ang nagkokontrol ng mga bagay-bagay. Kumalma ka, huwag kang magpadala sa iyong damdamin. Malimit ay ganito sa school. Dahil ragasan na sa problema, hindi makapagpasa ng project, hindi makapag-comply, dahil sa kasipagan, titigil na. Mapapaisip na, malulungkot na. At makatigil na lamang. Nahihiya na kasi. May superpowers kaya tayo. May konting lang. Alam niyo bang may superpowers ako? I can stop time. Tawagin niyo akong procrastinator. Sige, wag na. Yan na. Kung hindi nyo maunawaan nangyari, lagi nyong alalahanin, ang Diyos ang may control. Alam ng Diyos nangyayari, gusto ng Diyos na mag-relax ka lang, kalma, magpatuloy ka lang sa iyong ginagawa at alalahanin mo na ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na yan. Tingnan pa natin, isa pang talata, Isaiah chapter 55 verse 8 to 12. Chapter 14 and 24. O tingnan nyo, idinidisplay talaga ng Panginoong Diyos kung ano yung pag-itan ng kanyang kaalaman sa ating kaalaman. Ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Verse 9, tingnan natin yung pag-itan. Sige, ako na po ang bubuklat. O bagal ako magbuklat ng Bible pasensya na po. Verse 9, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang nyebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngain. Yung talatang ito ay pinapakita yung kaibahan ng pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip natin mga tao.
Kaya nga, wag mong iisipin na mas maalam ka pa sa Panginoong Diyos porket ikaw ay napapabaya na. Porket ikaw ay ragasana ng problema. Merong plano talaga at merong purpose ang Diyos sa bawat problema na dumarating sa iyo. Another chapter 4, Isaiah chapter 14 verse 24. Yan, verse 24. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Sa English yung mananayo, shall it stand. So, darating at darating talaga kung ano ang inisip ng Panginoong Diyos patungo sa atin. Kung ang Diyos pala ay nag-isip ng ganitong bagay patungkol sa iyo, hindi mo yan kayang baguhin. Darating at darating talaga yan sa buhay mo at mararanasan mo yung bagay na gustong mangyari ng Diyos para sa iyong buhay. Okay po? At number 2, sabi ko sa inyo, mabilis lang to. Hanggang 3 lang tayo dito. Point number 3. Tingnan naman, hindi lang God's control, syempre yung God's comprehension din. Kasi sa talata, ang sabi, for I know the thoughts toward you. Yung comprehension dito ng Diyos, sa paano nga ba ito nag-work? Kung ating sisilipin ang isip ng Diyos, nung sinabi niya ito, ito'y may condition. Diba ang sabi ng talata, Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. Pero alam niyo ba na, bakit binanggit ng Diyos yung dalawang bagay? Thoughts of peace and not of evil. May condition pala ito. Ibibigay ng Diyos sa iyo yung peace pag na-met mo yung ganitong condition. At ibibigay din naman ng Diyos sa iyo yung evil. Hindi ito ibig sabihin ng kasamaan, yung sa Diyos mismo manggagaling. Pararanasan ka ng Diyos ng hindi magagandang bagay, ia-allow ng Diyos yung ganyang bagay na hindi maganda sa iyo kapag hindi mo naman na-met yung hinihingi ng Diyos. Tingnan natin, ang sabi dito sa Amos chapter 9 verse 8 to 15. Tingnan po natin. Narito, ang mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian at aking ipapahamak mula sa ibabaw ng lupa, liban na hindi ko lubos na ipapahamak ang sangbahayan ni Jacob, sabi ng Panginoon. Verse 9, sapagkat narito, ako'y mag-uutos at aking sasalain ang sangbahayan ni Israel sa gitna ng lahat na bansa, gaya ng trigo, na nabithay sa isang bithay, gayon may hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. Lahat na makasalanan sa aking bayan ay mga mamatay sa pamagitan ng tabak na nagsasabi, ang kasamaan ay hindi aabot sa atin o mauuna man sa atin. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom at ang lahat ng bansa na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumagawa nito. Narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aabutan na mag-aararo ang mag-aani at ang mamimisa ng ubas ang magtatanim ng binhi. At ang mga bundok ay papatak ng matamis na alak at lahat ng burol ay mga tutunaw. At akin uling ibabalik ang nangabihag sa aking bayang Israel at kanilang itatayo ang mga wasak na bayan at tatahanan nila. At sila'y mga uubasan at magsisiinom ng alak na yaon, magsisigawa rin sila ng mga halamanan at magsisikain ng bunga ng mga yaon. Last verse. At aking itatatag sila sa kanilang lupain at hindi na sila mabubunot pa sa kanilang lupain na aking ibinigay sa kanila, sabi ng Panginoon mong Diyos. Dito, tingnan natin sa verse 13, tingnan pa natin yung talata, Jeremiah chapter 3 verse 12 to 19. Sala pala yung talata, Jeremiah chapter 3 nga. Ikaw ay yumaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan at iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumatalikod na Israel, sabi ng Panginoon, hindi ako
titinging may galit sa inyo sapagkat ako'y maawain, sabi ng Panginoon, hindi ako mag-iingat ng galit magpakailan man. Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan na ikaw ay sumalansang sa Panginoon mong Diyos at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at kayo'y hindi nagsisunod sa akin tinig, sabi ng Panginoon. Hanggang dyan na lang muna at mahaba yung talata na yan. Pero sa verse 13, if thou acknowledge your transgression, bibigyan ka ng Diyos ng peace. So dito, yung thought of peace na promise ng Diyos sa atin ay for I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace, not of evil, may condition pala yon. Yung thought of peace na yon ay ibibigay niya sa iyo kapag in-acknowledge mo sa iyong sarili ang iyong kasamaan. Alangan namang pagpalain ka ng Panginoong Diyos, ikaw ay nasa kasalanan. Di ba? Common sense na lang. Ba't kanya tutulungan, ba't kanya ibe-bless kung ikaw ay naglalaro diyan sa bagay na hindi kinatutuwaan ng Panginoong Diyos? Diga po? Kaya nga, ang payo ng Panginoong Diyos, yung promise niya ay para doon sa mga mag-acknowledge ng kanyang sarili na, Lord, I'm sorry. Mali ako. Mali yung landas na tinahak ko sa aking sarili. Tama yung sa iyo. Tulungan niyo po akong kilalanin ang iyong mga landas. So yung thought of peace na ibibigay ng Diyos sa iyo ay makakamtan mo lamang if you acknowledge your transgression. Kapag kinilala mo ang iyong sarili na masyado kang nagmamarunong kaysa sa Kanya. So ayaw ng Diyos na siya pinapangunahan. Kaya nga ang promise niya sa atin, for I know, alam ko na. Alam ko na. Sabi ng Diyos, alam ko nga. Huwag mo akong pangunahan. Bibigyan kita ng kapayapaan. Matuto ka lamang kumilala ng iyong sarili. Yung pagkilala ng may kapakumbabaan. Okay? Paano pagka hindi ako kumilala ng aking sarili? Pwede ko bang panghawakan yung promise ng Diyos? Hindi. Base sa salita ng Panginoong Diyos, yung God's comprehension o yung pag-iisip ng Panginoong Diyos ay ma-appreciate lamang natin kapag tayo ay natutong umayon sa Kanyang salita. Kapag ang sabi ng Panginoong Diyos ay ganito, at tayo ay natuto na tinanggap natin ito ng walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kahalayan sa ating puso, na tama ang salita ng Panginoon then God will give you thought of peace. Bibigyan ka niya ng kapayapaan sa iyong mga landas. Bagaman alam naman natin ang process ay mahirap. Sa una, masaya, pero sa kalagitnaan, medyo masaya pa ng konti. Pero pagka malapit-lapit ka na sa dulo, parang gusto man sumuko. Sa journey ng buhay, bagaman ako'y nasa process pa lamang din, sa journey ng buhay, sa aking pagbabasa ng Biblia, walang madali. Lahat ng process ay madugo. Pero may gustong ipaunawa ang Panginoong Diyos sa atin. Bago dumating ang kalakasan, nandyan muna ang problema. So hinuhubog ka ng Panginoong Diyos sa bagay na magiging ikaw isang araw. Kaya nga, yung comprehension ng Panginoong Diyos, wag nating mamasamain. Wag nating pag-iisipin ng masama na, kala ko ba ang pangako ng Diyos ay thought of peace? Bakit puro masama nangyayari sa akin? May condition nga Ano yung condition? If you acknowledge your transgression in verse 13 ng Jeremiah chapter 3. Ngayon, itong mga tao dito sa Jerusalem, kung sila'y mananatili sa katigasan ng ulo sa ating Panginoong Diyos, hindi yan igagarant ng Panginoong Diyos. Di ba? Kaya nga nagpapadala ng propeta ang Panginoong Diyos sa bansang iyon para ipaunawa na mali ka. Sa Book of Judges, may mga leader. Di ba? Kasi may mga leader. Pagdating ng Samuel, nandiyan ang mga propeta. Nagbibigay ang Panginoong Diyos ng propeta para ipaunawas at sabihin sa kanila, kayo ay parurusahan ng Panginoong Diyos. Kung kayo nagbabasa ng Bible, parurusahan sila ng Diyos kung kayo hindi tatalikod sa mga bagay na yan. So, ganun din. Kung hindi sila tatalikod, itong mga Hudyong ito, sa kanilang katigasan ng ulo, kung hindi nila kikilalanin, hindi magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos, hindi sila mapapayapa sa kanilang buhay. Hindi sila makakaranas ng peace na ibibigay ng Panginoong Diyos. So bilang mga estudyante, ang prinsipyo dito,
Kung gusto mong matuto talaga, ma-develop ka isang araw to the point na pagdating mo, pag tumungtong ka naman dito isang araw sa pulpitong ito, kung gusto mong pakinggan ka at mas maging credible ang iyong buhay, kailangan igihin mo na sa proseso pa lamang. Sa process pa lamang, mag-start ka ng makinig. Madaming matatanda na nagpapayo sa iyo ng mabuti, iyon ang pakinggan. Pero mag-iingat kayo. Huwag natin pakinggan ang counsels ng mga ungodly, ng mga wicked, ng mga sinners. Bakit? Ipapahamak ka niyan. Meron tayong mga tatay dito, meron tayong pastor, meron tayong mga leaders, meron tayong mga ate kuya na mas matatanda sa inyo, bakit hindi sila ang inyong pakinggan? Ang payo dito, ang isip ng Panginoong Diyos ay thought of peace if natuto kang magpakumbaba. Pero kung hindi peace, evil syempre ang ibibigay sa iyo. Pero atin tingnan yung evil. Hindi ito yung ang Diyos ang magiging source ng wickedness. Hindi, imposible yun. Kasi sa Biblia, God is the God of righteousness, God is the God of light, and God is the God of truth. Hindi pwedeng magmula sa Panginoong Diyos ang kasamaan. Pero, bakit ibibigay ng Diyos yung evil na yan? Ang ibig sabihin nito, likas sa atin ng makasalanan, syempre, nakahabol na diyan ang kasamaan. Diba? Laging illustration ni Pastor. Ito ang kasalanan, ikaw ay nakasakay sa jeep, hinahabol ka ng gabok. Yung gabok ay ang kasalanan at ikaw ay nakasakay sa jeep, tuloy lang ang takbo. Pag ikaw ay huminto, lalamunin ka ng kasalanan. Ngayon, yung evil dito, na humahabol sa iyo, ipe-permit ng Diyos na maka-experience ka niyan kapag ka hindi ka natutong magtino. Papayagan ng Diyos na dumating yan sa iyong buhay kung hindi ka lalapit at tatawag at magpapakumbaba sa Kanya. Lord, save me. Ano po? Kaya nga yung God's comprehension na tinutukoy ng Jeremiah chapter 29 verse 11, merong dalawang bagay, peace and hindi kasamaan. Kung mamemet ninyo yung certain condition ng Panginoong Diyos, simple lang. If thou acknowledge your transgression, humility before His presence. At number 3, patapos na tayo. Basta tatandaan nyo ha, ang isip ng Panginoong Diyos ay, kung kayo ay anak na ng Diyos, syempre kayo ay ino-nurture na yan. No-nurture ka na yan. Pero kung tayo talaga may yakap-yakap natin ating kasalanan, syempre, magkakaroon tayo ng kaisipan na tungo sa ating Panginoong Diyos na hindi maganda. Magkakaroon ka lamang ng masamang pag-iisip sa Panginoong Diyos kapag ka meron kang kasalanan na dinadala. Hindi mo ma-appreciate yung bagay na ibibigay ng Diyos kung yayakapin mo yan. Bakit hindi mo yan subukang bitawan? Nang sa gayon, makita mo ang kagandahan ng pangako ng Panginoong Diyos. Kasi tayo, palaging ganito ang isip ng tayo. Ako na may naging katulad nyo din eh. Bago ako maging worker, ako ay naging member din. Bago ako maging member, ako ay naging bisita din. Bago ako maging bisita, ako ay naging manlilibak din. Ang isip ko, promise na yan. Bakit hindi ka magsipag sa iyong sarili? Di ba? Meron din akong direction pero wala akong pinangahawakan. Ngayon, ako'y mananampalataya na pag-unawa ko, ito'y promise ng Diyos, bakit hindi ko panghawakan? Ngayon ako'y nasa process na, ang dami ko ng tanong sa Panginoong Diyos. Bakit Panginoong Diyos, sabi mo, ganito ang mangyayari sa buhay if I follow you? Bakit sabi mo, ganito? Ang ganda ng iyong salita, pero bakit ganito nangyayari sa akin? Magkakaroon ka lamang ng masamang pag-iisip tungo sa ating Panginoong Diyos at pagdududahan mo ang kanyang mga promises kung may mali sa ating buhay talaga. Kung mali ang iyong thinking, mali ang iyong puso, wag mong sisisihin ng Panginoong Diyos bakit siya ganyan mag-isip patungo sa iyo. May gustong ipaayos ang Diyos sa iyong sarili. Ikaw mismo ang umayon sa Kanya, hindi ang Diyos ang aayon sa atin. Bakit? Malinaw sa salita ng Panginoong Diyos, ang nakasulat ay nakasulat na, ang Kanyang ipinayo ay mananayo, kaya malinaw na hindi na yan magbabago. Malinaw din sa Malakay, ang Diyos natin ay hindi pwedeng magbago. God counsels ay naandyan na, hinihintay na lamang nating mangyari. Ang gusto ng Diyos, ikaw ang umayon sa Kanya. Ipaayos mo ang iyong isip sa Kanya, ipaayos mo ang iyong puso sa Kanya. If you acknowledge your transgression, He will give you peace. Saan? Ano ba yan? Pagka ako ba'y isang araw ako'y nagtino, ibibigay agad ng Diyos? Sana. Pero hindi ganun eh. Ang reality, bago mo ma-enjoy ang isang bagay, kailangan mong paghirapan. Bago ka maging kapanipaniwala, kailangan mong lumaban sa buhay. Dahil walang nagtatagumpay dito sa lupa nang hindi lumalaban. Ano eh, makikipaglaban ka, gusto mo ng tagumpay, di ka, duwag ka naman. Di ba? Lakas ang loob.
Nandiyan na kayo sa proseso, bakit hindi nyo laksan ang loob nyo? Magpatuloy na. Nandiyan na kayo sa process malayo na ang inyong narating. Atras pa kayo? Saka pa. Kung kailan nasa gitna ka na, saka ka pa uurong. Ituloy mo na. Tingnan mo ang iyong tinakbo. Malayo na pala. Makapagpatuloy na nga. Di ka? Kaya salamat sa Panginoong Diyos na tayo pinag-iisipan ng ganyang bagay at pinapaalalahanan. Number 3, yung word diyan sa Jeremiah 29:11 na ito ang maganda, expected end. God's counsel. Yung expected end na sinasabi ng Jeremiah 29:11, a thought of peace and not of evil to give you unexpected end. Tingnan nyo, ibibigay daw sa atin yung expected end. Ano ba yung expected end na yan? Tingnan nga po natin sa Tagalog. English lang po ang aking notes dito. Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Pero sa English ang ginamit, expected end. Alam niyo ba ang ibig sabihin na expected diyan? Maasahan. Tingnan nyo. Yung expected end sa Hebrew word ay tikvaw. Na ang ibig sabihin niyan ay expectation, hope. Ground of hope. May talata sa Psalms na, remember your words upon your servant, upon which thou hast caused me to hope. Psalms 119. So ang gusto talaga ng Diyos sa atin, umasa tayo ayon sa kanyang salita. Kaya nga, magkakaroon ka lamang ng expected end, yung expectation na inaasahan mo na ibibigay niya sa iyo, kung tayo naman ay maninindigan sa kanyang sinabi. Hindi, sabi ng Panginoon na ito. Hindi, sabi ng Panginoon ay ganito. Tingnan nyo ang nangyari sa mga Hudyo. Nung sila ay pinangakuan ng Panginoong Diyos, pinaniwalaan nila yon, nanindigan, ay ano ang result? Pagkatapos ng captivity, matapos ang reign ni Nebuchadnezzar, pinalaya nagkaroon ng 3 returns sa Jerusalem. 'Di ba? Ang promise, itong mga bibigyan ng kapayapaan, ni-restore ng Panginoong Diyos itong mga nasakop ni Nebuchadnezzar sa panahon ng ibang hari na, ng ibang imperyo. Kaya nga, yung expected end dito ay pwede nating panghawakan. Yan ang landasin na yung tinatahak. Panghawakan mo lamang ang pangako ng Diyos. Then, tingnan natin. 5 years from now, 10 years from now, kung ano ang resulta sa paninindigan natin sa Panginoong Diyos. Pero, ito naman ang sabi din ng Biblia. Romans chapter 9 and 10. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Kaya nga, kung kayo man lamang ay aasa, magkaroon kayo ng pag-asa na merong basihan. Ano ba yung basihan dapat natin? Kung kayo ay maniniwala at mananampalataya at magbibigay ng pag-asa at tiwala, humanap kayo ng basihan. Ang basihan dapat natin ay ang salita ng Panginoon Diyos. Kung ang sabi ng Panginoong Diyos ay ganito, then panghawakan nyo yan. Ay ang sabi ng Biblia, ang sino mang tumiwala sa tao ay sumpain. Ayaw kasi ng Diyos na malalamangan natin lagi ng pagtitiwala ang tao kaysa sa pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos. So ang gusto ng Diyos, ang 100% mo ng trust ay ibigay mo sa Kanya. Bakit? Ang Diyos natin ay seloso. Sa book of Zephaniah, ang Diyos natin ay pinapakilala bilang jealous God. Ang Diyos natin ay mapanibughuin. Ayaw niya na siya ay nalalamangan lagi sa ating buhay. Kaya ka nga niya iniligtas para siya ang maging bida sa iyong buhay. Pero kung hindi mo naman hina-highlight lagi ang Diyos sa iyong buhay, hindi mo siya binibigyan ng priority, hindi mo siya binibigyan ng time, mas mahalaga pa sa iyong iba, mas mahalaga pa sa iyong mga bagay-bagay, ay ewan ko lang kung ikaw ay tutulungan ng Diyos sa ganyang bagay, sa ganyang lifestyle. Ay hindi ganun eh. Malinaw sa Biblia na yung expected end ay ibibigay sa iyo if you cling steadfastly and stand firm sa kanyang mga pangako. Kaya nga si David nga umaasa base din sa salita na ibinigay ng Panginoong Diyos. So ganun din. Huwag tayong basta magtitiwala o huwag tayong basta magbibigay ng pag-asa sa tao.
kundi yung ating pag-asa, ibigay natin doon sa tapat na nangako sa atin. Kaya nga ang laging paalala sa atin, si Jesus Christ yung matibay nating saligan. Si Jesus Christ yung ating dapat inaasahan talaga. Kaya tingnan po natin tong Lamentation chapter 3 verse 26. 4 na talata na lang to. Lamentation chapter 3 verse 26. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoong Diyos. Ang context ay pagliligtas, pero ang prinsipyo, mabuti na ang tao ay umasa at maghintay sa ating Panginoong Diyos. So ang gusto ng Diyos na kung nakalatag na diyan ang cancel ng ating Panginoong Diyos, umasa ka na sa Kanya. Paniwalaan mo na siya. Manindigan ka na sa Kanyang salita. Proverbs 3:5-6. Alam kong life verse to ng mga marami. Pero nakakalimutan natin yung word dito na tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Bagaman tinetake lightly yan ng karamihan, pero yung lalim niya na hindi natin maunawaan. Hindi natin maibigay yan ng 100% sa ating Panginoong Diyos. Malalim po yan. Akala lang natin, basta lang ma-recite, basta lang natin mabanggit. Hindi. Tumiwala ka sa Panginoon ng buo. Ano ba pag sinabing buo? Whole sa English. Ano ba pag sinabing buo? As in, wala kang ititira sa iyo. You have to empty yourself at ibigay mo yan sa ating Panginoong Diyos. Sa mga gustong magtiwala sa ating Panginoong Diyos, ibigay mo ng buo ang iyong puso. Ang nagtitiwala sa Panginoong Diyos, Panginoon, ito po ang aking dalangin. You don't have to check it from time to time. Pinanalangin mo na nagtiwala ka na sa Kanya, tapos sisilipin mo pa. Hindi ka na ng trust Doubt yun. Nag-pray ka, pero kailangan mo, okay na ba to? Okay na ba? Hindi. Nagpapakita tayo ng doubt. Hindi tayo nag-express ng 100% trust natin kasi malinaw sa Biblia, trust in the Lord with all. Ano yung all? All your mind, all your heart, all your soul. Your faculties should be on God. Tumiwala ka ng 100% sa ating Panginoong Diyos. Minsan hindi Tayo ay, hindi, hanggang dito lang ang tiwala. Partial trust ang ibibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Ako'y magtitiwala sa Panginoong Diyos, pero gagawin ko ito. Baka mamaya hindi ako tugunin ng Panginoong Diyos. May plan B nakalatag. Hindi, ayaw ng Diyos ng ganon. Hindi yun tiwala. Yun ay duda. Magtiwala ka at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ayaw talaga ng Diyos na ang tao ay tumitiwala sa tao at sa ating sarili. Ano po? Verse 6, tingnan po natin. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Tingnan nyo, after you trust God, kailangan mo naman siyang kilalanin. Diga? Mahirap tumiwala sa hindi mo kilala. Halimbawa, ako dito ay basta magbebeteng, ako'y pagtitiwalaan mo na ibibigay mo sa kanya 1,000,000, ay, pare, pahawak naman ito. Ako ay uuwi lang saglit, tapos hindi mo kilala. Pwede ba yung mangyari? Hindi, itataya ko din niya sa sugal, magbebeteng ako Ang gusto ng Diyos, kung maniniwala ka sa Kanya, kailangan mo din siyang kilalanin. Bakit? Hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Kukunin lang natin, timiwala ka, tapos kukunin natin yung mabuting bagay sa atin, tapos i-neglect na natin yung mga kasunod na talata. Yung mga talata na nagdidiin din na bakit kailangan natin magtiwala sa Kanya, kung paano yung tamang pagtitiwala. Ang tamang pagtitiwala, buong buo, tapos kailangan din natin kilalanin siya sa lakad at iyong mga lakad. Ito maganda. Pag natuto ka naman magtiwala at magbigay ng buong tiwala at matutong kumilala sa ating Panginoong Diyos, ituturo naman niya ang iyong tamang landasin. Ano po? Kaya nga, yung expected end ay ibibigay ng Panginoong Diyos if you trust Him wholeheartedly. If you acknowledge Him na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Hebrews 10:35. Tingnan po natin ang Hebrews 10:35. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Yun. Magtitiwala ka na nga laang, may gantimpala ka pa. Saan ka ba? Another verse po, Hebrews 3:14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan.
So hanggang sa katapos-tapusan pala ng ating buhay, ibibigay ng Diyos yung expected end na inaasahan mo if you trust Him hanggang sa katapusan ng iyong paglalakbay dito sa lupa. Philippians chapter 1 verse 6. Ito, maganda po ito sa English. Tingnan po natin sa English. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sa ibang salin, He who began a good work will finish it. Will finish it until the day of Jesus Christ. Kaya nga, ang gusto talaga ng Diyos, ikaw ay may inaasahan sa Kanya, magtiwala ka at laksan mo ang iyong loob sa pagtitiwala sa Kanya. Okay po? Kaya nga, to cultivate a potential for an inspiring credential, kailangan mo nang mag-sink in sa iyong isip na ako ay magiging credible na speakers isang araw, credible na advisor, credible na person, kapag ka naunawaan ko na sa process pala, mahirap pero ang Diyos ang nagkokontrol nito, na ang pag-iisip ng Diyos ay hindi katulad ko mag-isip, na ang payo ng Diyos ay mananayo o matatatag at mangyayari dahil Kanyang sinabi. Kaya nga mga bata, mga estudyante, nasa inyo. Pero ang amin lang, kailangan namin ituro yung katotohanan, pero ang pagpapasya ay nasa inyo. Pero, ang gusto namin, magpasya kayo ng nagamit ng tamang isip. Gamitin yan inyong mga pinag-aralan sa tama. Gamitin ninyo yung katalinuhan ninyo sa pagde-decide ng tama. Dahil, nung ako'y nakagraduate, akala ko yun eh. Akala ko yun na. Akala ko pwede naman ligaw, hindi pa pala. Biro lang. Akala ko talaga, sa tunay, nung ako'y napapaisip, pagka-graduate ko, ito nga ang plano. Pero hindi ganun eh. Mas malaki palang journey ang nag-aabang. Hindi pa, kumbaga, yan ay simula pa lamang. May mas nag-aabang pang malaking lakbayin, kaya mas kinakailangan nating maunawaan na kailangan ko ng mas malaking pagtitiwala at pananampalataya sa aking Panginoong Diyos. Hindi natatapos ang buhay sa pag-aaral, hindi natatapos ang buhay pag tayo ay namatay. Magsisimula ang tunay nating buhay kapag tayo ay nakapiling na ng ating Panginoong Jesus. Kaya salamat sa Panginoong Diyos, yung potential na meron tayo ay mahuhone natin if we trust Him wholeheartedly. Okay po, yung inspiring, kusa na yan. O obserbahan ka na lamang ng mga followers mo, matututo na sila sa iyo. Hindi mo kailangang magsalita, kasi sometimes, wisdom is what is left unsaid. Hindi sa lahat ng pagkakataon ng wisdom ay ating nasasabi. Kundi sometimes, ang wisdom ay doon sa mga bagay na ating tinitikom na lang. Hayaan mong silang matuto sa iyong buhay. Ikaw ay living book. Automatic ma-inspire na sila sa iyong buhay if you walk faithfully dito sa lakbayan na ito. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa Kanyang salita. Tayo po ay mag-pray. Panginoong Diyos, magandang hapon po muli. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga considerations po na ipinagkaloob niyo po sa amin at sa akin. At gayon din, Panginoon, sa pag-uunawa po na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Dalangin po namin, Panginoon, na kami ay pagkalooban niyo po ng katapangan at buong pusong pagtitiwala sa iyo. Sorry po muli, Panginoon. Turuan niyo po kami na magtiwala at manampalataya palagi sa iyo. Ito po yamin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ba'y na-bless sa mensahe ng Panginoon? Sige nga, class, get one piece of it. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang salita at sa nagdala ng kanyang salita. So, kids, okay pa kayo? Children, okay pa? Yan, very good. Walang tutulog, ha? Kakain pa tayo. So, sa sunod po nating program is, I would like to call on my very beloved, my mapagmahal, masipag, masunurin, mabait na asawa. Asan ka na?
Dito po sa unahan, Mrs. Jennifer Panes, may Okay. Maraming salamat. Kagwapo-gwapo ang charot. Okay. Okay, bago po ang lahat, atin po munang i-recognize ang ating naging preacher for today. So tawagin po muna ulit natin si Preacher Romel Garchi Torrena para po i-award ang Certificate of Appreciation. Kuya Hen. Pastor po at saka ang Kuya Henry po. Ay tama ba? Ay, si Kuya Ambet pala po. Kuya Hen. Pastor po at saka ang Kuya Henry po. Ay tama ba? Ay, si Kuya Ambet pala po. Sino yun? Kuya Hen. Kuya Ambet. Si Pastor po at saka ang Kuya Henry po. Ay, tama ba? Ay, si Kuya Ambet pala po. Sino yun? Si Pastor po at saka ang Kuya Henry. Yun? Tama ba? Ay, si Kuya Ambet pala po. Sino yun? Okay, so tatawagin naman po natin ang magbibigay po ng token and certificate din para sa ating mga estudyante. Tawagin natin ang mga sexy. Pasok. Si Sister Joyce at saka si Sister Eloy. Ayan na pumasok, sexy daw. Okay, so i-recognize po natin ang lahat ng mga students. Tatawagin po natin sila per level. So, yung hindi po matatawag, ibig sabihin wala kayo dito. Kung kayo at matatawag, raise your right hand. Okay? So, per level muna, atin pong tawagin. For daycare level, at tulog na, si Luntok Atina Karen D. At Tara, ikaw daw munang kumuha. Dami, punta ka dito. At tulog na si Bilisan mo at maraming student. Okay, kunin mo din yung token. For kinder level, Panganiban Levicay, tulog na din. And Dones Kailin. Luntok Daniel. O, yun. Smile daw, smile. O, smile. Parang hindi kayo masaya sa token. Yan, magagamit nyo yan sa school. Okay? Next, for grade 1 level, Brasa Eliana Atia, De Chavez Catherine Sep, Gabriel V. And Gabriel. Parang ang haba ng pangalan nito, Ate Bebs. Makatangay Amari Rinoa B. With the YouTube Music app, you can blend up to 30 artists into one big custom radio station. Oh, yun, nag-ads na. Paka-skip po ng ad. Oh, smile. Okay, wala na ako na grade 1. Okay na. For grade 2 level, Komiya Kezeya. Tama ba? Keja. Luntok Atara Keja. Lumbres Mary Amber. Pulupot Althea M. Wala na akong nakalimutan. Grade 2 na. Okay na. Meron pa? Wala si Princess. Grade 2. Grade 3 daw. Si John Ray, grade 2. John Ray, grade 2.
Grade 3? Okay. Sige, tama. For grade 3 level, Frange. Ano ba to? Frange John Ray. B. Montilla John Paul A. Kumal Isabel Grace U. Custodio Princess Kate. Hinko Juana May. Walang Sumbat Paula Jade. Arca Ayesha. Ang Arca Ayesha May D. Okay, next for grade 4 level, Banaag Cristaniel, Kumal Ezekiel U, Balbaira Naomi Queen E, Kamalia Juglin, Hinko Faith Kendra T, Lontok Andrea R, Santos Jaylin P. Nabanggit ba lahat? Taas lang ang kamay pag may nakalimutan po ha, nabanggitin. For grade 5 level, Kumia Jimwell Samuel U. Hinko Vincent Neil T. Walang Sumbat Paul Jan. Ramos Catherine M. Umali Zanea Blair M. Okay? Grade 6 na? Grade 6 na. Lumbres. Anong pangalan? Lumbres Maria Sofia C. For grade 6 level, Dones Maria Kyla L. Makalala Drokenya Lee. Rodriguez Claire E. Soriano Cristina Cassandra M. Okay, grade 7 na. Wala na. For grade 7, Kuray Sander, Fababier Earl John, Golde Princess Yulo, Hinko Nilbert T, Montilla Kim Justin A, Walang Sumbat Jaden Kurt D, Aklan Nicole, Borigas Adriel Hart T, De Las Alas Princess Altea, Metrillo Hezekiel Micaela A. Mikay short, for short. Sa abang pangalan, Mikay for short. Okay.
Token and certificate po yan, ha? Okay. For grade 8 level, Brasa Jeremy T. Comia Kyle Kevin D. Abaha Janice. Borigas Johanna Faith T. Golde Princess Maris. Ramos Mary Joyce. Walang sumbat Paula Joy. Okay, wala na ako nakalimutan. Jeremy daw. Where's Jeremy? Umalis na daw. Umuwi na. Kevin. Si Kevin daw. Masama daw ang lasa. Ayan na si Kevin. Pinilit. Okay, for grade 9 level, Ayubo John Kenneth. Magsayo Fitz Carol F. Ano ba to? Carol Carol. Dones Krisha Gwyneth L. Soriano Christine Jewel. Okay na, walang nakalimutan. Grade 10, nag-iisa, si Kumia Kathleen Ann D. For junior high, grade 11 level, walang sumbat, Cedric John D. ABM ang course. Montilla Jerome A. Humes. Ano ibig sabihin? Hums daw. And Umali Lovely Kish. Humes. Democracy. Oh, may democracy pa to ha. Humanities and Social Science, Democracy. Next, for our senior high, graduating for grade level, Makalalad Lance. STEM. Science and Technology, Engineering, Mathematics. Oh, dami mong fans. Okay, behave. Ang mga fans, behave. Si Lance lang yan.
Okay, for college level, first year, Panganiban Chloe Divine Margaret D. Batangas State University, BS Criminology. Wow! Astig pala to. For our second year level, Kumal Haname Yu, Batangas State University, Bachelor of Science in Information Technology, and Makalalad Ninya Lorraine E. Teodoro M. Luansing College of Rosario, Bachelor of Secondary Education, major in English. Englishera pala to. Okay, for our third year level, Nogalo Joylyn G. Batangas State University, Rosario Campus, Bachelor of Science and Business Administration, major in Financial Management. Next, for our fourth year graduating student, Walter Hannah Kathleen G. Batangas State University, Bachelor of Science in Nursing. Next, for our Bible students from Good Shepherd Baptist Theological Institute. First year, Omali Princess Colleen M. For second year, Clarete Lorilyn D. For third year students, these are graduating. Titingnan pala. And Willie Grace Marie M. Cabilos Antoinette B. Marasigan Jezreel I. Milanes Maria Elisa P. Andal John Andrew G. Estrada Mark Anthony. Titingnan pa kung gagraduate daw, ha? Next, so ito po yung pinaka-recognition natin para sa mga graduates. So for the year 2025 graduates for Senior High, Balbaira Princess Maria Glyza, Humanities and Social Science Democracy with honor. Honor. Pakipicturan po siya, ang ating camera woman ay pakipicturan daw. Next, for college level graduate for the year 2025, De Los Reyes Mark Joseph, Bachelor of Science in Management Accountancy. Wow, talino ito, accountancy. May award ka? Best in thesis? Okay, next. Ang hindi akalaing nakagraduate for Bible School, Theology. Nakagraduate nga naman. Tawagin natin, Baha Jonder. And may award ba to? May award.
Punctuality Award. Charot lang. Hindi ko alam ang award niya. Anong award niya? Anong award? Hindi na daw niya alam. Humble daw sila. Okay. Ha? Hindi ko na tatawagin. Ay, inaantay pala ni Romel. Okay, ito na. Garchutorena Romel. Ano award nito? Punctuality Soul Winner Award. Ano pang award nito? Anong sabi mo? Negligent? Diligent pala. Diligent Award. Oh, daming. Hakot Award daw yan. Okay, next. For vocational level. Okay, may vocational po tayong nakalimutan. So, sila po ay graduate from TESDA. Vocational graduate. Tawagin po natin ang baka nagtatampo na si Andal Ronan G. and Dylan King Philip Luigi. Okay. Ang award daw niya ay Best in Output in Assessment in GTAW NC2. Wala si Ronan? Okay, yun po. So, congratulations sa ating mga students. So, naway na-appreciate nyo ang ating token and certificate. Back to you, MC. Yun, may tira pa. Sige po. Alam niyo kung ba't niya nakuha niyo? Kasi favorite niyo daw ang recess time. Ayun. Tsaka yung ano dyan, yung dalawang mahaba, alam niyo kung para saan yan? Pantusok sa fishbowl yan. Kasi, sige po, malapit na tayong matapos. Ayun. So dahil meron tayong opening remarks, meron din tayong closing remarks. So tinatawagan ko po dito sa unahan ang aming leader sa Merit Group, si Kuya Albert Borigas. Amen po. Salamat po at congratulations sa lahat ng mga estudyante na na-recognize today. Nakakatuwa na maraming estudyante dito sa, ito nyo, puno yan puro estudyante. Yung nasa likod, mga negosyante. So, nakakatuwa po at may naintindihan kaya ang mga batang ito. Masaya po ang ating iglesia na tayo po may ganitong gawain. Patuloy pa kayong mag-invite ng mga estudyante. Sana mas lalo pang dumami ang mga estudyante na makaka-attend sa God Disabled Baptist Church na pagpapalain ng salita ng